Ang sikreto para makumpleto ang mundo, ang salita ng buhay ay nagmula sa Nehemias Kabanata 11 hanggang 18. O manhin, Kabanata 4, versikulo 11 hanggang 15. Pero babasahin ko lang mula versikulo 15 hanggang 18 ha. Kaya sa Nehemias, Kabanata 4, versikulo 15, sinasabi, "At nangyari nang mabalitaan ng aming mga kaaway na ito'y nalalaman namin at binigo ng Diyos ang kanilang plano na kaming lahat ay bumalik sa mundo. Bawat isa sa kani-kaniyang trabaho. At nangyari, mula sa araw na iyon, kalahati sa aking mga lingkod ay nagsagawa ng gawain, samantalang kalahati sa kanila ay may mga sibat, mga kalasag, at mga busog, at mga baluti sa dibdib. At ang mga pinuno ay nasa likuran ng buong sambahayan ng Juda." Sa bersikulo na pulog 7, ang mga nagtukod o ang mga nagpasan og karga, ang kakamay nagtrabaho o ang nagkupot og hinagiban. Ang matag magtutukod may espada sa kilid samtang nagtrabaho ug ang turutot naa sa akong tapad. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Tama. Ngayon ay pag-uusapan natin ang sikreto para makumpleto ang mundo. Pinag-aralan natin na mayroong matinding kaguluhan at mga hadlang sa pagkakabuo ng mundo, hindi ba? Mula sa loob at labas ng komunidad. Gayunpaman, sa Nehemias 6, versikulo 15, sinasabi nito na ang pagtatayo ng mundo ay natapos sa loob ng 52 araw. Napakabilis naman, di ba? Napakabilis nito. Ang bilis naman talaga, di ba? Noong may ganito kalaking kaguluhan at mga hadlang, tama ba? Ibig kong sabihin, kahit sa normal na sitwasyon, ayos lang na gumawa ng isang bagay sa loob ng 52 araw sa oras na iyon. Isang kahangahangang tagumpay. Ngunit, sa ganitong mga sitwasyon, ang pagsasaayos o pagkumpleto ng pagtatayo ng pader at mga pintuan, iyak na hindi naging madali. Pero sinasabi ng Biblia na ito ay natatapos sa loob ng 52 araw. Kaya ngayon, bilang huling pag-aaral sa Biblia tungkol sa templo ni Jehoshaphat, nais nating tingnan ang sikreto. Ano ang susi? Ano ang sikreto kung bakit mahimalang natapos ng mga Israelita ang mundo sa loob sa 52 kaadlaw? Kaya, ang pinakamalaking bagay mayon ay mayroon silang hangaring magtrabaho. Kung titingnan mo ang Nehemias 4, talata 6, sinasabi nito, "Kaya't itayo namin ang mundo o sa nga buong mundo ay pinagsama-sama hangkod sa kalahati ng taas nito, sapagkat ang mga tao ay may kaluubang gumawa." May gana ang mga tao na magtrabaho. Ang salitang Hebreo para sa isip ay lev. Makita mo sa screen. At ito ay nangangahulugan ng isang isip, isang puso o isang kalooban. Kaya ang ibig sabihin nito ay ang mga tao ay may ganitong puso, ang mga tao ay may ganitong kagustuhan. May puso sila, may isip sila, para magtrabaho at bumuo ng mundong ito. At ang parehong salitang Hebreo ay ginamit sa Deuteronomio 6, talata 5. Sa Deuteronomio 6, versikulo 5, sinasabi nito, "At iibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso mo." Ito ang buong puso mo, ang puso ang natitira. Ito ay nagmula sa parehong salitang ugat. Ayan. Sa Nehemias, ito, sinasabing may isip ang mga tao. Ibig sabihin, buong puso ang ibinubuhos ng mga tao rito, hindi ba? Ginagawa ito ng mga tao, nagtatrabaho ang mga tao gamit ang kanilang puso. Tama ba? Gayang ipinaliwanag sa Deuteronomio hanggang ika-6 na talata 5. Tama ba? Ang mga tao noon ay naglingkod sa Diyos. Ginawa ng mga tao ang gawain ng Diyos ng buong puso at isipan nila. Tama ba? Iyan ang ibig sabihin nito, na ang mga tao ay may isip na magtrabaho. At kung titingnan mo rin ang 1 Pedro 5, talata 2, "Naging kini, mga magbalantay, at imana ang panon sa Dios diha kaninyo, sa kinabuoton, dili pinugos,
kundili sa kaugalingon tinghua, ug dili alang sa ganansya, kundili sa kadasig. Ayan. Ito ang mga tao ay may kaisipang magtrabaho, ibig sabihin ay nagboluntaryo ang mga tao, kusang loob ang mga tao, may puso silang kusang loob, may kahandaan sila. Gayon din, kung titingnan mo ang 2 Korinto 8, versikulo 12, sinasabi nito, kung ang pagiging handa ay naroon, ito ay katanggap-tanggap. Kapag ang kahandaang ito, kapag ang kusang loob na pusong ito ay naroon, kapag inilalaan nato ng aton mga puso sa paglingkod at sa paggawa ng gawain ng Diyos, iyon ay katanggap-tanggap sa Diyos. Tama ba? Ito ay katanggap-tanggap. Kaya kapag ginagawa natin ang gawain ng Diyos, dapat natin itong gawin ng buong puso, ng kusang loob. Tama ba? Kusang loob. Yan ang ginawa ng mga taong ito sa Israel. Kusang loob nilang inilaan ang kanilang buong puso sa gawaing ito, sa paglilingkod na ito, sa pagbuo ng mundo ng lungsod. At iyon ang dahilan kung bakit sila tinulungan ng Diyos. At tulungan silang matapos at makumpleto ang gawaing ito ng mahimalang sa loob ng maikling panahon. Palaging sinasabi ng pastor na nagtatag na dapat nating paglingkuran ang simbahan ng may puso ng pagmamayari. Sinabi rin niya na kung tayo ang boss ng isang kumpanya at kung may pumutok na tubo ng tubig sa iyong lugar ng trabaho at nagsimulang masira ang kisame at sahig, hindi ka uuwi nang hindi ito naayos. Hindi mo hintayin kung may ibang magbobolontaryo muna. Kung bahay mo yan, kung trabaho mo yan, kung ikaw ang amo ng lugar na yan, alam mo man kung paano ayusin yan o hindi. Hindi mahalaga. Sasakay ka muna sa eksena at gagawin ang lahat na kaya mong gawin, hindi ba? Hindi ka maghintay hanggang sa, alam mo na, may dumating na profesional o handyman at tulungan kang ayusin ito. Iyon, sa palagay ko, kung ano iyon. Balang ito. Pusong nagbobolontaryo, pusong kusang loob, tama ba? Ang kagustuhan, kapag doon mo ibuhos ang puso mo, parang ganitong sports lang yan, di ba? Tumalon ka lang. Hindi mo naman tinitingnan ang oras, di ba? Hindi mo tinitingnan ang oras. Kung mangyari man yan sa trabaho mo, di ba? Hindi ka alis sa lugar na yan hanggat hindi ito naayos, hanggat hindi ito tuluyang natatapos, di ba? Hindi mo naman sasabihin, sobra pang trabaho ko ng 2 oras, di ba? Kaya kahit maayos man o hindi, dapat na akong umuwi. Hindi mo ginagawa yan. Kaya naniniwala ako na ito ay ang paglilingkod sa Diyos ng buong puso. Kapag mayroon tayong ganitong kusang loob na puso, tutulungan tayo ng Diyos at bibigyan tayo ng kakayahang tapusin ang kanyang gawain, anuman ito. Amen? Kaya ang pusong iyan, dapat nating paglingkuran ang Diyos ng buong puso natin. Dapat natin paglingkuran ang Diyos ng buong puso. Pangalawa, hindi nila kinatakutan ang kaaway, kundi ang Diyos. Hindi nila kinatatakutan ang kaaway, kundi ang Diyos. Kung titingnan mo ang Nehemias 4, talata 14, sinasabi nito, nang makita ko ang kanilang takot, ako'y tumayo at nagsalita sa mga maharlika at mga opisyal at sa iba pang mga tao. Huwag kang matakot sa kanila. Hinomdumi ang Ginoo, nadako og katingalanan. Ipakig-away ang inyong mga iksuon, anak, asawa, ug panimalay. Importante kini karon kay nasayod kita sa kahimtang sa Israel kaniadto, di ba? Papalapit na sa kanila ang mga kalaban. Ipinakalat nila ang balita na kapag sila ay naging napakabilis at napakalakas, hindi sila makita ng mga tao ng Israel na paparating at ang mga tao ng Israel ay papatayin nila. Tama ba? Nang walang depensa. Sino ba naman ang hindi matakot sa ganitong sitwasyon, hindi ba? Ngunit, sabi ni Nehemias, huwag kayong matakot sa kanila. Bakit? Dahil ang Diyos na mas mabilis, na mas malakas, ay kasama nila. Hindi ba? Napakasimpleng turo ni Nehemias.
At ang turo ng Diyos ay napakasimple. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Bakit? Dahil kasama mo ako. Dahil ang Diyos ay kasama natin. Bakit tayo may kinatakutan? Ang isang paraan para masagot ay dahil hindi na matiis ang sitwasyon. Tulad na lamang ng mga taong ito ng Israel. Hindi na matiis. Lahat sila ay nagmula sa, alam mo na, iniwan nila ang kanilang mga lungsod at lahat sila ay napunta sa mundong ito ng mga tagapagtayo. At ang trabaho mismo, ang paggawa mismo, ay mahirap. Hindi ba't napakahirap nito? Pero sila, may bulong-bulungan na ang mga kaaway na ito, nagsanib-puwersa sila at papunta na sa Jerusalem para patayon sila at pigilan ang pagtatayong ito. Walang pag-asa, walang pag-asa, hindi ba? Walang paraan para makaalis sa sitwasyong iyon. Kaya oo, masasabi nating dahil dinan, mayroon tayong takot. Dahil sa mga pangyayari, dahil sa sitwasyong kung saan walang paraan para makalabas, wala nang pag-asa. Nagdudulot iyan sa atin ng takot. Gayunpaman, ang isa pang paraan ng pagsagot ay dahil hindi tayo naniniwala na ang Diyos ay narito kasama natin. Hindi ba? Iyan ang sinabi ni Nehemias, di ba? Dahil nandito ang Diyos kasama natin, huwag tayong matakot. Alisin mo ang takot na yan. Dahil ang Diyos ay narito kasama natin. Iyan ang sinabi ni Nehemias at iyan ang pinaniniwalaan kong ipinapangaral sa atin ng Diyos. Kinakausap tayo ng Diyos na yun. Kaya naman, kapag tayo ay may kinatatakutan, naintindihan ko ang sitwasyon mo, naintindihan ko rin ang sitwasyon natin, di ba? Gayunpaman, suriin mo ang iyong puso, saan nanggagaling ang takot na iyan? Hindi ba't hindi tayo 100% naniniwala na ang Diyos ay narito kasama natin? Ang Diyos na iyon, na mas malakas kaysa sa kaaway, na mas malakas kaysa sa COVID-19, ay kasama natin, tama ba? Kaya kung naniniwala tayo na ang Diyos ay kasama natin, dapat nating alisin ang takot na iyon. Tama ba? At matapos, hindi tayo dapat matakot sa atong mga kaaway, hindi ba? Kaya sinasabi sa 2 Timoteo 1, talata 7, na ang takot ay hindi isang bagay na ibinibigay sa atin ng Diyos sa kanyang mga anak. Sinasabi sa 2 Timoteo 1, versikulo 7, sapangkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katamaran. Ang pusong punong takot ay hindi isang bagay na ibinibigay ng Diyos sa kanyang mga anak, kundi ng kapangyarihan, pagmamahal at disiplina. Gayon din, sinasabi sa Josue 1, versikulo 9, na dapat tayong maging matatag at matapang dahil ang Diyos ay kasama mo saan man tayo magpunta. Sinasabi nito, hindi ba't ako? Sinasabi nito, hindi ba't inutusan kita maging malakas at matapang, huwag kang manginig o mangina, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta, tama? Kaya, sinasabi sa aton ng Biblia na dahil ang Diyos ay kasama natin, hindi tayo dapat matakot. Tama, dapat tayong maging malakas at matapang. Yan ang may dahilan kung bakit dapat at bakit hindi natin kaya, di ba? Dahil ang Diyos ay kasama natin. Paliwanag ng pastor na nagtatag, sa paanuman, ang turong ito ay nagpapaala sa akon sa maraming bagay tungkol sa pastor na nagtatag. Tama ba? At minsang ipinaliwanag sa atin ng founding pastor na kung mayroong pananampalataya, ang pananampalataya ay kalakip ng takot. Tama ba? At kung may takot, ang takot na iyon ay nagpapahina sa pananampalataya. Naintindihan mo ba? Kaya ang pananampalataya at takot ay hindi maaring umiral na magkasama. Hindi maaring magsama. Kung mayroong takot sa pananampalataya, mawawala rin ang takot. Ngunit kung mayroong takot, sisirain nito ang pananampalataya. Kaya kung mayroon kang takot, sa anumang dahilan, manalig tayo sa Diyos. Kaya ayan, ang iyong takot. Marahil, hindi ito dahil sa pananampalataya kay Hesukristo. Amen?
Hindi ko sinasabing hindi ako nag-aala o nadudulot ito ng takot. Gayunpaman, Mateo 6 versikulo 27. Matud sa Mateo 6:27, kinsa man ang makadugang sa iyang kinabuhi pinaagi sa pagkabalaka. Siyempre, dili kini mabuhat sa kahadlok o kabalaka, di ba? Bisan pa sa atong mga kahadlok, wala kini mahimo. Sa pamamagitan ng pagkatakot dito, sino ang makapagdaragdag ng kahit isang oras sa kanyang buhay? Sabi sa Biblia, wala itong silbi, di ba? Sa paggawa nito ng napakatagal, hindi ito mamunga. Hindi ito maaaring mamunga ng anumang bunga. Tama ba? Kaya wala'y silbi. Wala itong ginagawang anumang pagbabago. Sa ganitong pananaw, sinasabi ko na huwag tayong matakot, di ba? Huwag tayong mag-alala. Ngunit manalig tayo sa Diyos na kasama natin at sa ating likuran. Sino ang makakasama natin? Sino ang mauna sa atin? Sino ang mangunguna at magproprotekta sa atin at gagabay sa atin hanggang sa espiritual na lupain ng Kanaan? Ina? Pasensya na. Bagay bilang tatlo. Pareho silang nanood at nagtrabaho. Pareho silang nanoonod at nagtrabaho. Nahaati sa dalawang malalaking grupo ang mga manggagawa, tama ba? Dalawang malalaking grupo. Kaya habang nagtrabaho at nagtatayo ang Grupo A, ang Grupo B naman ay nagbabantay at nagpoprotekta gamit ang mga armas, tama ba? At kapag ang Grupo B ay gumagana, ang Grupo A ay nagpoprotekta at nagbabantay. Sinasabi sa Nehemias chapter 4 verses 16 to 18, at nangyari ito mula sa araw na iyon. Kalahati sa aking mga lingkod ay nagsagawa ng gawain, samantalang kalahati sa kanila ay may hawak na mga sibat, mga kalasag, mga busog o mga baluti sa dibdib. Kaya makita mo na ang mga manggagawang ito, hindi ang ibang mga tao. Ang mga manggagawa, yung mga dumating upang itayo ang pader ng lungsod, ay nahati sa dalawang mas malaki at malalaking grupo. Kaya kapag ang isang grupo ay nagtatrabaho, ang kabilang grupo ay nagbabantay at nagpoprotekta o ang kabaligtaran. Gayun din, bukod pa rito, sa bersikulo 17, nang ingon kini, ang mga nagtukod sa parel o ang mga nagpasaan sa mga karga, gamit ang isang kamay, ginagawa ang trabaho at ang isa naman ay may hawak na sandata. At kung tungkol sa mga tagapagtayo, bawat digmaan, nakasukbit ang kaniyang espada sa kaniyang tagiliran habang siya'y gumawa ng kaniyang mga gawa, habang ang manunugtog ng trompeta ay nakatayo malapit sa akon. Kaya ang ibig sabihin nito, ang sinasabi nito, ay hindi lamang sila nahati, ang mga manggagawa ay nahati bilang isang pangkat ng manggagawa at isang pangkat ng nagbabantay. Kandi pati na rin ang mga miyembro ng pangkat na nagtrabaho. Hawak nila ang isang sandata sa isang kamay at ang kagamitang ginagamit sa digmaan sa kabilang kamay. Kaya sa isang banda, gumawa sila, nagpapagal sila, ipinatayo nila ang digmaan, ngunit sa kabilang banda, ginawa nila. Hawak nila ang sibat o kalasag na ito, hawak nila ang sandatang ito. Kaya ang sinasabi nito sa atin ay ang mga taong ito ay nanonood at nagtatrabaho sa astes parehong oras. Sa makatuwid, itinuturo rin nito sa atin na dapat tayong magbantay at magtulungan dahil kapag ginawa natin iyon, ipaglalaban tayo ng Diyos. Ang Diyos ang lalaban para sa atin. Nehemias 4 versikulo 20, sinasabi nito, saan mang dako ninyo marinig ang tunog ng trompeta na may kaugnayan sa amin, doon ay ipagnalaban tayo ng ating Diyos. Ito ay 2 talata lamang ang lumipas mula nung sinabi ni Nehemias, hawakan mo ang sandata at gawin mo ang gawain gamit ang isang kamay. At sabi niya, kung gagawin natin iyan, ang Diyos ang lalaban para sa atin. Ang Diyos ang lalaban para sa atin. Kay ganda naman nito. Kay ganda kung ang Diyos ang lumalaban para sa atin, hindi ba? Ayaw mo bang ipaglaban tayong ating Diyos? Kung lalaban siya para sa atin, naniwala akong panalo lang ang mararanasan natin, hindi ba? Magkakaroon lamang nagtagumpay.
At ang tagumpay na iyan ay magiging atin dahil ang Diyos ang lumalaban para sa atin. Ang tagumpay ng Diyos ay magiging atin. Kung gayon, paano tayo dapat magbantay? Ano ang ibig sabihin ng manood sa Biblia? Alam mo, di ba? Ang ibig sabihin nito ay manalangin, hindi ba? Ang ibig sabihin nito ay manalangin. Kung titingnan mo ang Efeso 6, versikulo 18, sinasabi nito, manalangin kayo sa Espiritu sa lahat ng panahon, sa lahat ng panalangin at pagsusumamo, at sa layuning ito ay mangagsusumamo kayo sa Allah ng buong katiyagan at pagsusumamo na patungkol sa lahat ng mga banal. Manalangin at magdasal kay Allah, tama ba? At sinasabi sa Mateo 26, versikulo 41, na nagbabantay at nananalangin. Ang panuunod ay parang pananalangin, hindi ba? Ang pagdarasal ay parang pagiging aktibo, at ang pagdarasal ay parang pagbabantay, tama ba? Sa makatuwid, kapag ginagawa natin ang gawain ng Diyos, dapat nating gawin ang paggawa at pananalangin ng sabay, Kung walang panalangin, walay magawa, walang makakamit, walang panalo na makakamit, hindi ba? Mga minamahal kong kapatid, maglingkod tayo sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Gawin nato ng gawain ng Diyos at manalangin upang ipaglaban tayo ng Diyos at dalhin ang kanyang tagumpay sa atin. Amen. Ang apat, ang malaking bilang, 4, ay nanatili sila sa Jerusalem hangtad sa katapusan ng mundo. Nanatili sila sa Jerusalem hanggang sa katapusan ng mundo ayon sa Nehemias Kabanata 4, talata 22 hanggang 23. Nung panahong iyon, sinabi ko rin sa bayan, ang bawat lalaki kasama ang kanyang mga lingkod ay magpalipas ng gabi sa loob ng Jerusalem upang sila'y maging bantay natin sa gabi at manggagawa sa araw. Sinasabi nito sa ato na nagkaroong isang pakiramdam ng pagkaapurahan. Kung bibigyan kita ng halimbawa, nung nasa hukbo ako, ang aking squad ay kailangang pumuwesto sa Pier 8, Busan, sa loob ng 15 minuto mula sa karaban. Simula nang tumunog ang alarm na yon. Pagkatapos, kailangan nating manatili doon. Kailangan nating panatilihin ang lugar na iyon, protektahan ang lugar na ito, sakupin ang lugar na ito hanggang sa makuha natin ang signal na tumutunog. Ibig sabihin, kapag nakarating kami doon kami kumaon, doon kami natutulog, doon namin ginagawa ang lahat. Wala pa ring planong bubayat? Bakit? Dahil nagsasanay kami para sa digmaan. Ibig kong sabihin, ang mga sundalo ay nagsasanay para sa digmaan. Kaya kung sitwasyon ng digmaan, walang garantiya na makakabalik ka sa iyong kwartel. Kaya pupunta kami doon at kung ano man ang pinagsama-sama namin, iyon ang mga materyales at supply na gagamito namin at gagawin namin. Patuloy na protektahan at sakupin ang lugar na iyon. Dahil ang Pier 8 na pinotektahan namin gamit ang palda ko. Isa ito sa mga estratehikong lugar kung saan sinusubukan sakupin ng mga kaaway kapag sinasalakay nila ang Timog Korea. Sa parehong paraan, si Nehemias at ang mga tao sa Israel ay natadama ng pagkaapurahan. Walang oras para bumalik at piliting umuwi sa bahay na marahil ay matatagpuan sa labas ng Jerusalem. Walang oras, iwan ko, oras na para magpahinga, di ba? Napakaapuran nito. Napakaupuran nito. At tandaan na palaging sinasabi sa atin ng founding pastor na abala ang Diyos. Abala ang Diyos. Naniniwala akong ito ay para hikayatin tayong magkaroon ng pakiramdam ng pagkaapurahan, tama ba? Tulad ng paghihikayat ni Nehemias sa mga tao ng Israel, tama ba? Mga minamahal kong kapatid, kapag ginagawa natin ang gawain ng Diyos, kailangan natin ang pagkaapurahan. Hindi tayo maarang maging tamad. Hindi tayo maaaring magtadal.
Hindi natin ito maaring ipagpaliban sa susunod na pagkakataon. Kapag ang gawain ng Diyos ay ibinigay sa atin, dapat nating isuko ang kaginhawaan ng mundong ito. Ngunit gawin ito ng may pagmamadali. Kapag ginawa natin ito, tiyak na ipapadala ng Diyos ang kayang tulong at isa sa katuparan ang kayang kalooban at ang kayang mapantubos na kasaysayan sa atong buhay. Amen? Tama. Kaya, konklusyon para sa araw na ito, ang lahat ng mga gawa ay nasa katuparan ng Diyos. Ang lahat ng mga gawa ay nasa katuparan ng Diyos. Kung titingnan mo ang Nehemias 6, versikulo 16, Nehemias 6, versikulo 16, sinasabi nito, "At nangyari nga, nang mabalitaan iyon ng lahat naming mga kaaway at nang makita iyon ng lahat ng mga bansang nakapaligid sa amin, nawalan sila ng tiwala sa kanila. Sapagkat kinilala nila na ang gawain ito ay natapos sa tulong ng aming Diyos." Malaki ang isakripisyo ni Nehemias, hindi ba? Si Nehemias ay namumuhay bilang isang maharlikang katiwalan ng kopa. Naglakbay siya hanggang sa Jerusalem. Isinakripisyo niya ang lahat ng komportabling buhay na ito at lahat ni ito. Luho na mayroon siya. Malaki ang isinakripisyo niya, nagtrabaho ng husto at mahusay. Ibigay ang lahat na mayroon siya para sa konstruksyong ito. At sa wakas, nagawa niya, nakamit niya ang malaking tagumpay na makumpleto ang mundo sa loob ng 52 araw na isang kahangahangang tagumpay, di ba? Gayunpaman, ang kanyang huling pag-amin ay ang gawaing ito ay natapos na isakatuparan. Paumanhin, ang gawaing ito ay naisakatuparan sa tulong ng Diyos. Tama ba? Ito ang gawain ng Diyos. Ito ang itinatag ng Diyos, ang naisakatuparan ng Diyos. Tama ba? Iyan ang ipinahayag ni Nehemias sa pamamagitan ng banal na kasulatang ito. Nehemias 6, talata 16. Hindi natin dapat kalimutan, di bang? Hindi natin dapat kalimutan ito. Dapat natin laging tandaan na ang Diyos ang siyang tumupad sa kanyang kalooban ug plano. May plano ang Diyos at natupad ang planong iyon. Ang Diyos ang nagplano nito, ang nagpasimula nito, at ang nagsagawa nito, at ang kumukumpleto nito. Dahil may plano ang Diyos, naisakatuparan ito. Para sa simbahan ng tipan ng Panginoon at para sa lahat ng kongregasyon at para sa lahat ng taong sumali sa pag-aaral na ito ng Biblia. At higit pa rito, para sa Malaysia at para sa COVID-19, naniniwala ako na may plano at kalooban ng Diyos, hindi ba? Sa likod ng lahat ng ito at dito, naroon ang kalooban at plano ng Diyos. At ang kanyang kalooban at ang kanyang plano matutupad kahit ano paman. Amen. Kaya kahit mahina ka mayon, bisan pa kung sa pagkakaron kay murag dili ka ayo maayo ang imong hitsura, ayaw gayud ka guol o kabalaka mahimong tong niana. Dariyan ang plano ng Diyos para sa iyo sa loob mo. Darating ang Diyos at tuparon ang kanyang kalooban at plano sa imo. Amen. Kahit na tila maliliit ang ating mga simbahan, huwag magalala. Lubos akong naniniwala na mayroong kalooban ng Diyos. Kung hindi niya itatagag ang simbahang ito sa Malaysia. Kaya nariyan ang kalooban ng Diyos, nariyan ang plano ng Diyos, at ang plano ng Diyos na iyon at ang kalooban ng Diyos sa kanyang panahon ay tiyak na matutupad. At naniniwala ako na kalooban ng Diyos na gamitin ang simbahan ng tipan ng Panginoon upang ipalaganap ang salita ng Diyos, ang salita ng kaligtasan, ang salita ng kasaysayan ng pagtubos, tama, sa lahat ng sulok ng Malaysia. At naniniwala akong gagawin iyon ng Diyos, di ba? Kahit ano paman. At dahil din sa COVID-19, hindi natin maintindihan, hindi natin alam, ngunit naniniwala ako na may kalooban at plano ang Diyos.
At kahit ano paman, ang plano ng Diyos ay matutupad. Amen. Ang dapat lang nating gawin ay maging mabuting katuwang niya tayo, di ba? Ibig kong sabihin, ang Diyos ang nagplano, ang Diyos ang magpapatuloy, at ang Diyos ang nakakamit, di ba? Kaya walang saysay. Wala naman tayong magawa, di ba? Pero dapat tayong maging mabuting katuwang niya. Sa Biblia, sinasabing dapat tayong maging matuwid na instrumento. Matuwid na instrumento, tama ba? Na sumusuporta, na sumasabay sa kalooban ng Diyos, na sumusuporta sa kalooban ng Diyos, sa plano ng Diyos. Maaring hindi tayo ang nakakamit ng mga bagay, maaring hindi tayo ang nakakakumpleto ng mga bagay, maaring hindi tayo ang nakakamit ng mga bagay, ngunit dapat tayong maging katuwang ng Diyos, dapat tayong maging manggagawa ng Diyos. Instrumento matuwid. Upang tayo ay maging saksi ng tagumpay ng Diyos. At sa paggawa nito, pagpapalain tayong Diyos. Kaya dalangin ko naway tayo ay maging mabubuting katuwang at matuwid na instrumento niya. Sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Kanya, sa pamamagitan ng paggawa para sa Kanya, at sa pamamagitan ng panalangin sa Kanya, upang ikaw at ako ay maanyayahan sa Kanyang matagumpay na piging at tamasahin ang Kanyang pagpapala. Amen. Kaya mga kapatid, magkaroon tayong pag-asa, di ba? Magtiwala tayong muli sa Diyos, hindi ba? At huwag tayong matakot sa anumang bagay, bagkus ay magtiwala tayo sa Kanya. Kasama natin siya. Sa ngayon, kasama natin siya. Bumisita siya sa mga bahay ninyo at ngayong kasama ninyo siya. Amen? Ama namin, ang Diyos ay sumasayo.